Yun yung topic natin, free radical. So before we talk about free radical, ano ang mga factors na nakaka-apekto sa ating katawan, sa ating kalusugan? Mahalaga ba sa inyo yung kalusugan ninyo? Yes. Mahalaga talaga. Talaga ba? Paano niyo pinapangalagaan yung kalusugan? How do you take care of your health? Diet. Okay, so we have diet. Yan, nangyayari. Kung hindi ayos yung diet ninyo, ganyan nangyayari sa inyo. Gusto niyo magiging ganyan? So, ano ang solution natin para maayos natin ang ating diet? Ano ang paraan natin para maayos natin ang diet? Marami nagsasabi sa inyo, kakain ng sakto, ng sapat, tama. Ano yung tama? Maraming hindi nakakaalam ano yung tamang pagkain. Totoo ba? Totoo ba? Yes. Okay. So, ang solution natin is the food pyramid. Dito sa food pyramid, dito nakalagay kung anong klaseng pagkain ang kakainin at ano yung amount ng pagkain na kakainin natin. So, ito yung ating gabay to have the proper diet. Marami sa atin nakakaroon ng salitang proper diet pero hindi natin alam ano ang basihan. So, I encourage you to go to your health center. Pagkatalan niyo yung food pyramid na nandoon at yun yung magiging gabay natin sa eksaktong pagkain natin. Okay? Next, aside from diet, ano pa ang nagiging factor na nakaka-apekto sa ating kalusugan? Lifestyle. Pardon? Lifestyle. So, ito, sedentary lifestyle. Halos walang ginagawa. Ang ibig sabihin ng sedentary? Lack of physical activity. Sino ba sa inyo naging kanya? Yung pagdating sa pisina, uupo, harap sa computer, pag-uwi, kakain, tutulog. Meron pa ba kayong panahon para sa katawan ninyo? Ganyan ba kayo? Ha? So, paano nyo kanina? Tinatanong ko kanina kayo, kung mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo, ang sagot nyo? Yes. And yet, ginagawa nyo ba ito? Hindi. So, paano nyo masasabi mahalaga sa inyo kalusugan nyo? So, anong solusyon natin pag sedentary ang lifestyle ninyo? So, ang solusyon natin, pag kanyan, sedentary ang inyong buhay, you need to have regular exercise. Na, pag sinabi natin exercise, hindi naman ibig sabihin kailangan pumunta kayo sa gym. No? Maghanap lang kayo ng gagawa ninyo sa bahay na pagpawisan kayo. Even walking is a very good form of exercise. So, you should be trying that. No? Now, the third factor that affects our health is environment. And here, with the environment, ang pinakamalaking na nagbibigay sa atin ng pinsala is, of course, the free radical. Okay? Now, ano ba ang free radical? Sino ba sa inyo nakakaintindi ng salitang free radical? Naririnig niyo ba yung salitang free radical? Yes! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng free radical? Yes! Yun. Yun yung totoong sagot. So, we will be discussing free radical ngayong araw na ito. Okay? Ano ba ang free radical? So, dito sa free radical, pag-uusapan natin muna ang atom or molecule. Okay? Konting chemistry lang ito. Hindi kayo mag-nosebleed dito. Okay lang? So, basic lang ito. So, when you look at an atom, makikita nyo, meron tayong nucleus and we have the electrons na nag-orbit. Naalala niyo pa ba yun? Yes. Akala ko, absent kayo nung panahon na yun eh. So, meron tayong electrons na nag-orbit. So, you will notice that the electrons go in pair. Magkapares palagi yan. So, when it goes in pair, this is a very stable form of an atom or a molecule. So, very stable siya. So, hindi siya nagre-react basta-basta. Now, a free radical is formed when one of the electrons is knocked off. Natanggal ang isang electron, naging unpaired electron siya. So, it becomes very unstable and highly reactive. Do you understand ang ibig sabihin ng highly reactive? Ibig sabihin, pag tumama siya sa skin mo, magre-react agad sa skin. Pag tumama sa buhok, magre-react agad sa buhok. It has to react in order for it to become stable.
So, naiintindihan niyo ba? Do you get my point? Yes. Dahil siya ay unpaired, it has to be reactive with some other molecule or chemical para maging stable siya. Okay? Now, saan nanggaling ang free radical? Saan siya nanggaling? Number 1, radiation. Anong alam niyong radiation? Of course, number 1 source of radiation is the sun. Dito sa sun, yung UV radiation, ultraviolet radiation, ito yung pinakamatinding nang bibigay ng free radical sa ating atmosphere. Do you know that in Peru, kung saan merong ozone hole, ganun yun sa Australia, may ozone hole doon. You notice that these people living in Peru and Australia are having more skin cancer sa kanilang population. Mas marami silang merong skin cancer. In fact, in Australia, kahit may mga bata, pag lumalabas daw nasa playground, they encourage the children to wear shades na may UV protection. Kasi one effect of free radical, pag tumama sa mata nyo, actually is the formation of cataract. Okay? So, isa sa mga effect noon. No? Other than that, meron pa tayong ibang effect, no, ng nangyayari sa katawan natin. Now, aside from radiation na galing sa araw, ano pang ibang klaseng radiation? We have yung mga TV, yung mga X-ray. No? Yung X-ray, yung TV natin, nag-i-emit ng radiation yan. Although, yung CRT, yung cathode ray tube, yung sa video ng computer natin. And of course, the lights. Yung light, saka itong the rest na ito, hindi naman to very powerful. Hindi ito masyadong malakas. Yung X-ray yun yung malakas, of course, no? Now, sa light, yung mga halogen light, ito emits UV radiation. Okay? Aside from yung X-ray, TV, cathode ray tube, and light, meron pa tayong yung microwave. Ito ang pinaka-latest natin, mas dumadami sa ating kapaligiran. Saan galing itong microwave? Alam niyo ba yung microwave oven? Sino may microwave oven sa inyo? Anong ginagawa ng microwave? Nag-iinit. Kaya yung tubig na dinagay niyo sa loob, pag ginamit niyo, kumukulo siya. At pag hinipo niyo yung kapaligiran, wala init yung kapaligiran. Only the water. Only the food. So, why? Because microwave, pag tumama sa isang object, ine-excite niya. So, nag-rub yung molecules noon to produce heat. Now, bakit natin pinag-uusapan ang microwave? Because recently, dumadami na ang source of microwave. One major source of microwave is cell phone. Sino walang cellphone dito? I doubt meron. Lahat kayo, meron mga cellphone kayo, no? So, paano nyo ginagamit ang cellphone nyo? For calling, for texting. Pero do you always use cellphone for calling? Nakaranas ba kayong gumamit ng cellphone for more than 10 minutes? Yes.